In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Praise to you, O Christ, our Savior, Word of the Father, calling us to life, Son of God, who leads us to freedom. Glory to you, Lord Jesus Christ. You are the Word who calls us out of darkness. You are the Word who leads us into light. You are the Word who brings us through the desert. Glory to you, Lord Jesus Christ. Praise to you, O Christ, our Savior, Word of the Father, calling us to life, Son of God, who leads us to freedom. Glory to you, Lord Jesus Christ. You are the one whom prophets hoped and longed for. You are the one who speaks to us today. You are the one who leads us to the future. Glory to you, Lord Jesus Christ. We begin our devotion to Jesus, the Divine Word, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. He was in the world, and the world came to be through him. But the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Amen. Petitions to Jesus, the Divine Word. Jesus, Word of the Eternal Father, convert us. Jesus, Son of Mary, make us her worthy children. Jesus, our Master, teach us. Jesus, Prince of Peace, give us inner peace. Jesus, our refuge, receive us. Jesus, our shepherd, feed us. Jesus, model of patience, inspire us. Jesus, meek and humble of heart, help us to become like you. Jesus, our Redeemer, save us. Jesus, our God and our all, possess us. Jesus, the true way, direct us. Jesus, eternal truth, instruct us. Jesus, life of the blessed, make us live in you. Jesus, our support, strengthen us. Jesus, our justice, justify us. Jesus, our mediator with the Father,
reconcile us. Jesus, our physician, heal us. Jesus, our judge, pardon us. Jesus, our King, govern us. Jesus, our holiness, make us holy. Jesus, infinite goodness, let us experience your goodness. Jesus, living bread from heaven, satisfy us. Jesus, your Father, received the lost Son, ask him to take us back. Jesus, our joy and consolation, refresh us. Jesus, our helper, assist us. Jesus, magnet of love, attract us. Jesus, our protector, defend us. Jesus, our hope, give us courage. Jesus, our love, give us your spirit. Jesus, fountain of life, cleanse and refresh us. Jesus, victim for our sins, give us the spirit of sacrifice. Jesus, our goal, let us possess you forever. Jesus, our glory and our reward, glorify us and be our only reward. Amen. Amen. In the silence of our hearts, we present to Jesus the divine Word made flesh, who, from his fullness, we have all received grace upon grace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Let us pray. Father of peace and love, we rejoice in your divine word, Jesus Christ, your Son, who reconciles us to you. Free all nations from the darkness of sin and unbelief. Lead all peoples on the road of salvation through the light of the Word and the Spirit of grace. We ask this through the same Christ, our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. spirit. May the Word made flesh, through whom everything was created, be the light and life of the whole world, and cast away every darkness that confounds and leads us farther from you. May His presence in His Word and in the sacraments make us grow in holiness as your children. May the fullness of grace and truth of Jesus, the divine Word, be upon you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the land there is a hunger. In the land there is a need, not for the taste of water, not for the taste of bread. In the land there is a hunger. In the land there is a need for the sound of the word of God upon every word we feed. Magsiupo po muna ang lahat.
Atin pong ipinagdarasal ang mga sumusunod na intensyon sa misang ito na makikita sa inyong mga screen. Pagbati sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Si Kristo'y buhay, si Kristo'y buhay, tulad sa isang binhi, si Kristo'y buhay, sa pakikibak at katarungan, sa kalaya at kapayapaan. Si Kristo'y buhay sa sambayanan. Ipahayag ang mabuting balita sa sangkatauhan. Si Kristo'y kasama natin sa paghubog ng kasaysayan. Ang ibig makarating at makakita'y bigyang pansin. Ang mapaglayang gawa ng bayang inalipin. Si Kristo'y buhay, si Kristo'y buhay, tulad sa isang binhi, si Kristo'y buhay, sa pakikibak at katarungan, sa kalaya at kapayapaan. Si Kristo'y buhay sa sambayanan.
Si Kristo'y buhay, kaya mayroon tayong dahilan para magdiwang. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayong ika-6 na linggo ng pagkabuhay. Pinagpapatuloy nating ipagdiwang itong napakalaking galak at katotohanan ng buhay Kristiyano, ang pagkabuhay ni Kristo na kung saan nakaugat ang lahat ng kabuluhan, direksyon ng buhay natin bilang mananampalataya. Kaya halina't magdiwang, magpasalamat sa Diyos sa kaloob niyang buhay at pagkabuhay. Sa misang ito ating alalahanin ang lahat ng mga ina. Mother's Day dito sa ating bansa. Ito man ay pagdiriwang sa mundo ng sa larangan ng sibil ay ating ding alalahanin sila at panalangin ang lahat ng mga ina, lalong-lalo ng mga inang nagdaranas ng pagsubok sa kanilang kaugnay ng kanilang pagiging ina. Upang tayo magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating suriin muna ang ating budhi, konsyensya, at hilingin sa Diyos ang kanyang awat pagpapatawad sa mga nagawa nating kasalanan. At sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesu Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay ipinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo." Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangang-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak
upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili sa ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob ko sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, o magandang araw sa mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na nakikibahagi dito sa ating pagsamba sa Shrine of Jesus the Divine Word. May nabasa akong kwento ng isang matandang 80 years old na lalaki. Isang umaga, nagmamadaling pumunta sa clinic para paalis yung tahi ng kanyang sugat sa kamay. Nakiusap siya na pwedeng bilisan kasi mayroon siyang appointment ng alas 9, 8:30 na. Nagtanong yung doktor, bakit siya nagmamadali? Ang sagot ng matandang lalaki ay, upang makapunta doon sa old folks home, yung na kung saan nandun yung nursing home pa, na kung saan nakatira yung kanyang misis, no? At upang sabayan siya ng breakfast kasama si misis every morning. At kinumusta din ng doktor kung kumusta yung kalagayan ng misis. Ang sagot ng matanda ay, well, si misis po ay
mayroong Alzheimer at siya ay di na nakakakilala 5 years ago. Nagulat yung doktor, sabi niya. At nagtanong bakit pupunta pa siya araw-araw para mag-breakfast kasama ang misis niya. Hindi na niya kilala ito. At ang sagot ng matandang lalaki na nakangiti ay sabi niya, hindi nga niya ako kilala, pero kilala ko pa rin siya. Nasabi ng doktor sa kanyang sarili na may luha sa kanyang mga mata, yan ang uri ng pag-ibig na gusto ko rin sa buhay ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang physical o romantic, ika nga. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagtanggap ng kabuuan ng lahat ng aspeto ng taong minamahal. Ang nakaraan, ang hinaharap, ang hindi. Gayon din yung hindi pwedeng abutin. Mga pagbasa natin ngayon ay umiikot sa tema ng pag-ibig. Sa unang pagbasa, itinuro ni Pedro na walang kinikilingan ng Diyos. God shows no partiality, sabi nga, sa kanyang pag-ibig, at walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Mahal ng Diyos ang lahat, Hudyo, Hentil. Ang akala kasi nila dati ay yung mahal lang ng Diyos ng Israel ay yung mga Hudyo. Pero ito ipinakilala, ipinamulat ng Diyos kay Pedro at kanyang mga kasama na ang pagmamahal ng Diyos ay walang boundary. At anong patotoo dito kung papaano ipinakita ng Diyos na ganun nga yung kanyang pag-ibig? Ayun, yung pinakamalaking regalo ng Diyos sa kanyang bayan noong Pentecostes, ang banal na Espiritu, yun din ang tinanggap ng mga Hentil. It was the same gift of the Spirit, the Holy Spirit, that the Jewish people received on Pentecost. And it is the Spirit, the Holy Spirit, that was received by the Gentiles who heard the preaching, the proclamation of the gospel by Peter. Kaya makikita natin, ito yung napakalaking palatandaan ng na walang kinikilingan ng Diyos. Tayo, mahilig tayo na may mga distinction. Kami-kami lang. Ito yung club namin ng mga ganito, dito, iba. Wala kaming pakialam dyan, etc. And God is showing us that His love has no boundaries. Kaya tinanggap din si Cornelio, isang Romano, centurion na Romano, para maging Kristiyano. At kagayang nasabi ko, the greatest proof of this is the gift of the Holy Spirit that He gave to both the people of God, the old Israel, and those of the Gentiles. Sa Ebanghelyo naman, itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat nilang sundin ang mga utos bilang pagtalima sa Diyos sa kanyang kalooban. Ang total o kabuuan at walang kondisyon na pag-ibig, ang pagpapatawad
ang pagiging mapagbigay at marunong magsakripisyo. Ito yung mga batayan ng pag-ibig ng isang Kristiyano. At ang pinakadakilang palatandaan ng pag-ibig na ito ay ang kakayahang maglaan ng buhay para sa iba, kagaya ng ginawa ni Jesus sa mga taong hindi karapat-dapat ng kanyang pag-ibig. At ang bunga at layunin ng pag-ibig na ito ay para maranasan natin ang tunay na pag-ibig at pananatili natin sa pag-ibig ni Kristo. At ang bunga nito ay ang tunay na kaligayahan. Si Chesterton, nung pinagninilayan yung aral mula doon sa kwento ng The Beauty and the Beast, no? Sabi niya na bago daw ang isang tao ay kayang magmahal, ay dapat maramdaman muna ng pagmamahal. It is only when a person experiences being loved that he or she be able to love truly. Kaya siguro sabi nga the disaster of many people who are unable to love is because they have not really realized and experienced being loved. A person must be loved first before one can become lovable. Kaya siguro ito yung napakagandang aral muna natin sigurong ipasok sa ating kamalayan at puso ang ginawa ng Diyos. Yes, human love may fail, but this is what Jesus is teaching us today, that He has loved us. No. The greatest proof of God's love, He said, that He sent His only Son to a world that is hostile to God. At ipinakita na nga niya na tayo'y minahal upang tayo'y may kakayahang ding magmahal. I think maybe those persons who are supposed to have provided us with love may have failed, but we should always remember and go back to our experience of God. And that is to remember and to realize that we have been lavishly loved by God. Only in this way that we can truly love. Siguro we start and relieve those moments, experiences of love, especially those persons, significant persons in our lives. I'm sure sa araw na ito na ipinagdiriwang natin yung araw ng mga ina, it would be good to remember and rediscover itong ating karanasan ng pag-ibig ng ating mga ina. Because as Chesterton would say, it is only when we have realized that we are loved that we can also love, capable to love, truly. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon, hilingin natin sa Diyos, unang-una, na sana'y, Panginoon, punuin mo ang aming puso, ang aming kamalayan sa iyong pag-ibig, para sa gayon,
makaya din naming magmahal ng tunay sa kapwa. And hindi na kailangan siguro pag-utusan pa tayo ng Panginoon na love one another. Because one who has been loved truly, who has experienced love, naturally flows that love and care also for others. Kaya kung mayroon mang betrayal, kakulangan sa pag-ibig sa ating mga naranasan, hilingin natin sa espiritu ng pag-ibig na punuin ang ating puso upang tayo'y kakayahang ding magmahal kagaya ni Kristo. Pagpalain nawa tayo ng ating mapagmahal na Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang kababaang loob at pagtitiwala tulad ng kay Jesus upang manatili tayong ganap ang kanyang pag-ibig. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may katungkulan sa simbahan at pamahalaan, maglingkod nawa sila alinsunod sa pag-ibig ng Diyos upang umiral ang katarungan, kapayapaan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi nakaranas ng pagmamahal at mga nasaktan dahil sa karahasan, hilumin nawa ng Panginoon ang mga sugat sa kanilang puso upang maranasan nila ang galak na dulot ng kanyang wagas na pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, matutunan nawa nilang umunawa, magpatawad, at magbigayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, maging daluyan nawa sila ng lakas at galak, lalo na para sa mga nagdurusa dulot ng kahirapan at karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapiling nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipagdasal ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang lumago kami sa pag-ibig at maging
karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga Magsitayo kapatid po. upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel,
na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Tumayo ka. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa mga misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galak tayo ngayong manalangin sa ating Ama sa langit sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Esta es la gran noticia que Jesús resucitó, que no hay muerte, solo hay vida, vida plena nos da Dios. Por la Pascua Dios nos llama a vivir en plenitud. El camino está marcado, es el paso de Jesús. Por la muerte a la vida, de la sombra azul. Ito ang mabuting balita na si Jesus muling nabuhay at wala ng kamatayan, ganap na buhay ang kanyang bigay. Ang tawag ng pagkabuhay ay mabuhay sa kabanalan. Ang daan ay natahak na ni Jesus na
po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay pakikinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos mapagsawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen, and Joseph Freinademetz. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna para sa maikling anunsyo. The Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, is currently holding its first online Flores de Mayo and Rosary prayers on all Saturdays of May at 4 p.m. We are inviting everyone to join this online activity by sending us video clips offering flowers to Mama Mary that will be shown during the live stream. Aside from flowers, offering of cash and in-kind donations for a mobile community pantry will also be appreciated. Due to physical limitations, your donations will be offered by the seminarians and other church ministry members who will be present every Saturday. Please check the link bit.ly/Shrine Flores de Mayo for more details and instructions regarding uploading of your videos and sending of your donations. Make a difference during this time of pandemic through prayers and generosity. Thank you, and God bless you all. Kahit po yung mga nasa ibang bansa, kung nais ninyong makilahok, picturean lang ninyo yung pag-aalay nyo sa mahal na ina, o kung hindi kayo marunong mag-video kagaya ko, yon, picturean nyo lang, padala nyo para one way of participating. At saka kung kaya nyo mag-video, no, bata, matanda, anyway,
Para sa ganun ay hindi natin makalimutan itong napakaganda nating tradisyon. Kung wala kayong pagkakataon dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, iyon, pwede nyong gawin din. At yung sabi nga, ang malaking bahagi rin nito ay yung ating hindi lang pag-aalay ng flowers. Of course, maganda yung flowers, mga bulaklak. Pero yun ding mga tulong natin sa mga kapatid nating naghihirap ay kabahagi rin ng ating pag-aalay sa mahal na ina. At finally, nais kong batiin ng lahat ng mga nanay, mothers, mudra, ina, madres, sabi nga nila, sa inyong kaarawan. Naway ang aming panalangin na kayo maging magbigay sa inyo ng tunay na galak ang inyong pagiging ina at magdala ng bunga ng kabuluhan at kaligayahan sa inyo. At tayong mga anak ay ito rin yung ating the best tribute siguro sa ating mga magulang. I still remember yung sabi ng nanay ko nung buhay pa your greatest gift, yung pinakamaganda mong regalo sa akin ay maging mabuti kang tao. Mabuting pari. Iyon yung pinakamaganda mong regalo sa akin. Not the once a year regalo siguro natin sa maganda rin, pero I think our best tribute to our parents, to our mothers ay yung pagiging mabuting tao, mabuting Kristiyano, mabuting mamamayan, na may pagmamalaki kayo ng tayo ng ating mga ina. So this blessing is that I offer is especially for mothers. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ngayon ating alalahanin ang ating mga ina. Nandito pa ba sila sa ating piling o nauna na? Pasalamatan natin at ipanalangin natin sila. Panginoong bukal ng buhay, bukal ng lahat ng papala, salamat sa pagkakaloob mo sa aming mga ina. Hinihiling namin na ipagkaloob mo ang grasya na kinakailangan nila para magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang ina. At ipagkaloob mo rin ang grasya para sa gayon matuklasan nila at matagpuan nila ang ligaya ng pagiging ina. Ipagkaloob mo lalong-lalo sa mga inang nasa mahirap na kalagayan ang iyong pagkalinga at gabayan mo sila. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo at gayon din sa pananalangin ng mahal na Inang Maria. Amen. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.